Ituturo ko sa inyo kung paano mag-check o kung paano mag-repair ng rice cooker mga master. So sa pag-check ng rice cooker mga master, so kailangan muna nating alamin kung ano-ano nga ba yung mga parts na makikita sa ating rice cooker at kung ano yung mga function ng bawat parts. So importante yun mga master bilang technician kasi paano natin malalaman na good ang isang parts na yan kung hindi natin alam yung function niya sa isang rice cooker mga master. So ito na mga master ang mga parts na makikita natin sa isang rice cooker. So una mga master, ito yung heater. So ang purpose ng heater mga master, ito yung umiinit sa ating rice cooker para maluto ang ating kanin. So ang next natin mga master, ito yung thermostat. So ang thermostat na to mga master, ito yung makikita natin dito sa gitna ng heater. So dito siya nakalagay. Ito naman yung magka-cut off ng supply kapag maluto na yung kanin natin mga master. Tapos mga master, next natin ito yung switch. So ang switch mga master, ito yung pinipindot natin sa gilid ng rice cooker para mag-power on ang ating rice cooker mga master. Tapos next natin mga master, ito yung thermal fuse. So ito yung itsura ng thermal fuse mga master. So ang purpose ng thermal fuse mga master, ito yung magpe-prevent, no? Mapuputol to kapag mayroong short circuit mga master para hindi natutuloy ang kuryente dito sa heater natin. So mapuputol na siya. Tapos mga master, ito yung power cord natin. So ang power cord natin mga master, ito yung sinasalpak doon sa outlet natin papunta sa socket ng rice cooker natin. Tapos mga master, ito naman yung socket natin. So dito siya sinasalpak ang power cord. Tapos ito naman mga master, ito yung sinasalpak doon sa outlet natin. Tapos mga master, ito yung indicator light natin. So meron dito cook tsaka warm. So dito natin malalaman mga master kung luto na ba ang ating kanin or hindi pa. Tapos mga master, ito yung tinatawag nating keep warm. So ang purpose ng keep warm mga master, halimbawa malamig na yung kanin mo, so i-plug in mo lang ito mga master sa inyong outlet at iinit na, magwa-warm na mga master ang inyong kanin. So yun lang mga master ang purpose ng bawat parts at kung ano-ano ang mga function ng parts ng isang rice cooker. So ayun mga master, na ipakita ko na ang mga parts at naituro ko na kung ano ang mga function ng parts ng ating rice cooker. So next step natin mga master, proceed na tayo sa pagre-repair ng rice cooker. So sa pag-repair ng rice cooker mga master, kailangan natin ng tester. So ang tester na gamit ko mga master ay clamp tester. So pwede rin naman analog tester sa pag-check ng rice cooker sa pag-repair. So ang una natin gagawin mga master, step 1, kailangan i-check muna natin yung outlet natin kung may voltahe ba or wala. Next step natin mga master, kailangan i-check natin ang power cord kung may putol ba sa linya or wala. So paano mag-check nito? So ang power cord mga master ay may dalawang linya lang. So ang test prod natin mga master, ang isa nito, pagdikitin natin to, yung saksakan na to. Tapos mga master, ito, ang tester natin kailangan nakaset siya sa continuity. So kapag i-check natin mga master, kapag itinusok natin dito at tumunog, ibig sabihin good ang isang linya na chine-check natin. Tapos ilipat natin dito sa kabila, kapag tumunog mga master, ibig sabihin good ang power cord natin. Kapag tinusok natin dito mga master at hindi tumunog yung tester natin, ibig sabihin putol ang linya ng power cord natin mga master. Tapos mga master, next step tayo. So, kailangan natin i-check mga master yung thermal fuse ng rice cooker. So, paano mag-check nito? So, dito, ilagay mo lang dito mga master ang isang test prod at dito, ilagay mo rin dito. Kapag tumunog mga master ang clamp tester natin, ibig sabihin, buo ang fuse natin. Kapag naman mga master, pag ginanito na natin at hindi tumunog ito at walang deflection sa analog tester, ibig sabihin, defective na yung fuse natin. So, kailangan na natin para palitan. So, ngayon mga master, dito naman tayo sa heating element or heater ng isang rice cooker. So ito mga master, ito yung heater. Ngayon, i-check natin kung buo pa or hindi na. So isi-set natin ulit dito mga master sa resistance. So ang gagawin natin mga master, ang dalawang test prod na to, ilagay natin dito sa isang terminal at dito sa isang terminal. Ngayon, pag may makita kayong reading ng resistance dyan, ibig sabihin mga master, buo ang heater natin. Kapag ginanyan naman natin mga master at ang makikita natin ay ganito pa rin, 0-0 mga master. Ibig sabihin, ang rice cooker natin ay open na. Or ang heater ng rice cooker natin ay open na. So, ibig sabihin, papalitan na yung heater natin. Tapos mga master, ito yun naman yung keep warm. So, paano mag-check ng keep warm natin? So, ang keep warm natin mga master, dalawang wire lang din to. So, ang isang test prod dito, tapos ang isang test prod dito rin.
Kapag may makita kang resistance reading mga master, ibig sabihin nun, buo ang keep warm natin. So kapag wala kang makikitang reading, ibig sabihin, defective na ang keep warm natin mga master. So dito naman tayo mga master sa fuse, sa switch. Yung switch mga master ay may dalawang terminal lang dito. So continuity lang to mga master. So kapag ilagay natin dito mga master sa continuity, kailangan tumunog to kapag i-switch natin. Ganyan mga master. Tumunog siya. So ibig sabihin, good ang switch natin. Tapos mga master, ito yung thermostat. Bihira lang naman siya nasisira. So nasisira lang talaga to kapag napansin nyo yung kanin ninyo ay medyo hilaw mga master. At hindi sakto sa pagluto. Ibig sabihin nun, may problema. Or kung hindi umiinit mga master, yung ano mo, hilaw ang kanin mo, itong mga master ang may problema, yung thermostat natin. Kasi ito yung nagko-control mga master kapag luto na yung kanin. So ayun mga master, na pakita ko na ang step by step tutorial at ipakita ko na rin ang mga parts and function. So sana mga master nakatulong ito sa inyo sa pag-repair.